Welcome back to the channel. So today, i-review natin yung Nomad na retro helmet natin. Okay, today i-review natin yung Nomad helmet ng Spider. So, typically, this is a Spider brand or helmet. So, pinoproduce siya ni Spider. Ito yung retro na version ng mga helmet ni Spider. So, kilala naman natin yung Spider. Ako, mula pagkabata ko, matagal na yung Spider. So, sikat siya, tried na and tested, and yung price niya is competitive naman along the market. So, ito yung kanyang Nomad helmet or yung retro na helmet ni Spider. Ang nagustuhan ko dito, unang-una, or yung mga pros niya. Ang unang-una, dito pa lang sa pagkasuot ko sa helmet is press ko siya. Usually kasi pag nag-helmet, hindi dahil naka-open siya currently, no? Pagkasuot ko sa bahay pa lang, press ko na siya na nakakahinga ka ng mas maluwag compared dun sa mga ibang helmet na gamit ko. Pangalawa is of course yung styling niya, napakaganda. Classic na classic, napaka-unique. Bagay na bagay siya para sa mga motor like Vespa, ganyan. Itong sa akin na gamit ko ngayon is medyo 90s vibe yung dating. So, bagay na bagay siya para sa mga gantong motor. So, maliban sa press ko siya, yung styling niya, yung comfort niya habang suot-suot mo. So, malambot siya sa loob. Before kasi, nagka-Spider na ako. Nakatatlo na ako na Spider na helmet. Maganda naman siya, pero katagalan, medyo parang hindi comfortable yung foam niya. Pero itong Nomad na helmet, napaka-comfortable na nung foam niya ngayon pa lang. So, kahit na habang suot-suot ko siya, komportable siya sa ride. So, gusto ko yung padding. Mas malambot yung gamit nila na foam ngayon. And yung texture nung interior nung helmet. Additional, or yung additional na pros ng helmet is napakagaan na niya. So, kaya ako tumigil gumagamit ng Spider before is because na-try ko yung LS2 na napakagaan. So, mas magaan pa to do sa LS2. With just 1350. Nagtataka ako 1350 lang naman yung weight niya. Pero, mas magaan siya sa ulo while riding, pag hawak mo. So, mas magaan siya. And of course, concern ko kasi dito, earlier nung bibiling ko to, is pagka mag-expressway or high speed ka. So, yan, na-try ko naman siya nung sinara ko yung visor while riding at cruising like 80, 100 or more na kilometer per hour. Hindi naman. So, ang level nung hangin sa loob, hindi kasi siya totally magko-close dun sa visor. Pero yung level ng hangin, if sanay kayong full face helmet na sinasara nyo, tapos bubuksan ng isang level or open ng konti, ganun lang, may konting hangin. Of course, yung road noise pagka ganun, siyempre yung hangin naririnig nyo, yes. Pero ang kinaganda pa nito is, hindi ko alam, siguro dahil mas malapit yung lens sa mata ko, para akong nakasalamin lang na clear. Hindi siya katulad nung mga full face na visor. Once sinara mo kasi, clear naman din, pero medyo may parang reflection at times. Ito wala. Totally, para ka lang naka-shades. Napakaganda nung lens. Natuwa din lang ako kaya nabanggit ko. Yan. So, dito medyo mainit kasi kaya inopen ko muna yung lens. And nag-uusap kasi kami ng asawa ko. So, yan. Pagdating naman sa mga negative sa helmet, pag-usapan natin. Yung mga na-experience or na iisip or na-encounter ko lang is yung pagiging matte niya. Kasi actually ito lang pinili ko. Kung pipili naman kayo ng mga gloss, hindi naman. So parang nitpicking lang. Regarding sa pinili ko kasi pag matte pala na ganito yung helmet, sa mga bumibili dyan or bibili ng helmet, pag pala matte na ganito, napakadali niyang magasgas or madumihan. For example,
may tumama na rubber or kung may angkas kayo tapos tumama yung helmet niya sa helmet mo, magkakamark agad. If meron sa inyo na may mga matte helmet na or experience ng matte na texture ng helmet, please comment down below paano nalilinis yung mga ganun klase ng dumi. For example, tinamaan ng rubber, nagmarka yung rubber. Ayoko kasing punasan ng kung ano ng chemical or ng alcohol, baka mag-discolor naman yung helmet. So, yan, tulungan na lang tayo. And para sa mga nagtatanong kung nare-recommend ko ba tong helmet na to, yes, definitely. This is highly recommended. Bakit? Alright, nabitin ba kayo dun sa bakit highly recommended? Pasensya na, nalobat yung GoPro. And yun, nag-cafe muna kami. And yun, highly recommended yung helmet. Kasi, unang-una sa price niya, napakamura lang. Usually kasi nagsisale naman. So ito nakuha kasi ng sale, kung pinanood nyo yung last vlog. Pero kahit naman hindi naka-sale, very competitive yung price niya. Kung hindi kapresyo ng mga ibang brand na nag-start pa lang, usually mas mura pa siya. So, especially sa mga retro or classic na helmet, alam yan ng mga matagal na nagmomotor. Pag ang motor, ang helmet, ang gear, pang retro or pang classic, usually mas mahal sila compared dun sa kahit sa mga pang racing na equipments. So, yun, sa price, very competitive. Yung looks niya, mas unique compared dun sa mga full face na ginagawang medyo parang retro yung dating. And napaka-presko niyang suotin, so beginner friendly siya and hindi ka mangangalay na suot mo yung helmet kahit na matagalang ride. So, yun. Tapos, ewan ko, super unique kasi lalo na yung may visor siya sa taas. Yun, bali nga pala yung visor. Nung una, kala ko tatanggalin ko din. So, pang forma lang. Hindi pala, napakaganda niya. For example, yan, napakatirik nung araw. Yung ibang nagra-ride, makita mo, tinatakpan pa nila yung helmet nila para makakita. Kung parang ginagawan lang visor yung kamay nila, mga naka-scooter. Pero ito, napaka-useful pala nung visor na yon. Hindi ko alam na may use siya. So, nakakatuwa na na-experience ko na may ganon. Sana ma-experience nyo rin. So, must try yung helmet. Lalo na kung naghahanap at bumibili ka. Isa pa pala sa nagustuhan ko sa helmet is napaka-intact niya. Wala siyang yung mga parang may tumutunog-tunog or lumalangit-ngit like yung other helmet brands na na-try ko. So, napaka well-built nung helmet. Don't forget to subscribe and like our video. Sa mga nagtatanong, ito yung ating full review ng Nomad helmet. Kung may mga request pa kayo na helmet na gustong i-try, just comment down below and we'll try to review them. Ride safe! You don't know how long it took